Mahigit 5 oras na mula nung sila umalis. Ibang klase. Ano ba naman may-ari ng hotel ang mga yun? Basta na lamang aalis at iiwan ng kanilang mga customer. Ang dami natin dito ah! Nakakaasar talaga. Siningil-singil nila tayo ng malaking halaga tapos iwanan nila tayo. Hindi naman perang ibinayad natin sa kanila. Pero pinaghanap nila tayo ng mga ginto. Kaya para na rin pera binayad natin sa kanila. Tama ka dyan. Tomba, imposible pero nagkasundo tayo dyan. Sa ganitong sitwasyon, kahit magkasundo tayo, baliwala. Tungkol naman sa mga kayamanan, pumunta ako kanina doon sa silid ng 2 matanda. At iniwan nilang lahat. Nakalimutan kaya nilang dalhin? Hindi, baka sinadya nila. Siguradong may matinding rason kung bakit nila iniwan ang mga yon. Sa palagay mo ba kasama to sa pagsusulit? Hindi ko pa alam. Ang mga iniwan nilang impormasyon ay hindi sapat para husgahan. Kuya, sino na magluluto ng kakainin natin? Kung sino marunong magluto? Sa lahat ng tao dito, sino kayang marunong? Lagot! Sigurado mamamatay tayo sa gutom. Nasa gitna pa naman ng dagat ang islang to. Uminahon lang muna kayong lahat. Kung iniisip nyo ang pagkain, makakahuli tayo ng isda. Ang isipin natin kung anong dapat natin gawin ngayon. Halik kayo! Sira na kaya yan? Hindi. Sa tingin ko, hindi pa sira ang radyong ito. Hindi ko maintindihan kung bakit. Kanina pa ako pero hanggang ngayon wala pa rin ako nasasagap. Anong sabi mo? Ibig sabihin? Wala na tayong pag-asa makakontak. Isang bagay lang ang dapat natin gawing lahat. Kailangang umisip ng paraan para makaalis. Huh? Kiluwa! Meron ka bang narinig na ingay? Ingay? Wala gon. Walang mangyayari sa atin dito. Ang mabuti pa siguro yung maghiwalay-hiwalay na tayo, tumanap ng paraan kung paano makakaalis. Sang-ayon ako sa sinabi mo. Pwede mo pa bang subukan gamitin yung radyo? Sige, akong bahala. Ito ang mga nakita ko sa loob. Mga kompas? Oo, hindi lang yun. Meron sila numero kaperanon sa atin. At ito naman ang nakita ko sa aking paghahanap. May nakita ako doon sa opisina ng matanda. Heto, tignan nyo. Ano yan? Ito ang Warship Island kung saan tayo nandun. At ito ang daan papunta sa isla ng Zebiru. Iniwan talaga nilang bagay na yan para makita natin. Sigurado kong ito ang pagsusulit. Kailangan natin makapunta sa islang yan. Tama. Gumawa tayo ng para makarating sa islang yan. Buti na lang panatag ang tubig. Nasisiguro kong hindi madali yun. Ha? Malalaman natin ang daan gamit ang mapang ito at ang kumpas. Pero hindi natin alam kung gaano ito kalayo. Anong ibig mong sabihin? Masasabi kong panatag ang dagat at walang senyales ng bagyo. Pero hindi natin alam kung gaano kalayo ang Zebiru. Kaya hindi natin matatadya kung gaano karami ang dadalhin natin. Ganon din ang inumin. Alam na natin ang direksyon kung saan ang ating pupuntahan. Wala akong pakialam kung maubusin tayo ng tubig o pagkain. Kasama yun sa pagsusulit para maging hunter. Masyadong delikadong iniisip mo. Tsaka nakalimutan mo na ba na ang pagsusulit na ito ay punong-puno ng patibong? Kahit isipin natin na parte ito ng pagsusulit, maaaring ang papel na ito ay isa ring panlinlang. Teka muna, masyado ka naman yata nagiging maduda, Kurapika. Sa palagay ko naman ay hindi sila nagsisinungaling tungkol sa isla ng Zebiru. Hindi ako nagdududa sa mga sinasabi ko sa inyo. Ang gusto ko lang sana ay maging maingat tayo. Para hindi tayo mapahamak, kailangan natin pag-aralan ng lahat ng ating gagawin hanggang gabi. Maghihintay tayo hanggang gabi. Nasisiraan ka na ba? Tama na. Gaya ng sinabi ni Kurapika, kailangan natin ng matinding pag-iingat. Malaking puntos kapag nalampasan natin ito. Kahit nakakaiba siya sa mga naunang pagsusulit na pinagdaanan nating lahat. Kaya kakailanganin namin ang iyong kooperasyon. Kalokohan. Nasisiguro ko sa inyo isa na itong pagsusulit. Maaaring mayroong limitasyon ng oras na ibibigay nila sa atin.
Hindi ito ang tamang oras para magsalita ka ng mga bagay na nakakanerbiyos. Meron ka na bang karanasan tungkol dito? Tinignan ko ang tangke ng tubig. At wala na natira para mainom ng lahat. Ano ba? Kapag nagaksaya pa tayo ng panahon, siguradong lahat tayo matutuyot. Makinig kayo sa akin. Ang bubunuin natin, ang islang ito ay 3 araw. Tapos na yung isa dahil sa paghanap ng kayamanan. Kaya may 2 pa. Sa madaling salita, ang layo ng Ziburi sa islang ito ay halos 2 araw na paglalakbay. Ah, ganun pala. Kuya, mas marami pa pala problema kaysa pagluluto eh. Tara! Bangga! Teka! Okay, tara na sa Ziburi. Sandali! Kapag nagkanya-kanya tayo, may mangyayaring masama. Mas delikado. Wala ka sa buhay mo, kalbo!